Mahigit 200 pamilya ang apektado sa sunog kaninang umaga sa Caloocan City. Habang big-time rollback sa presyo ng diesel at kerosene, asahan bukas. Presyo ng gasolina, tataas. At nasawing OFW sa sunog sa Hong Kong, ikakasal na sana sa partner nito. OWA sinagot na ang edukasyon hanggang kolehiyo ng naiwang anak. Sa abiso ng ilang oil companies, 20 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Rollback din sa kada litro ng kerosene sa 3 pesos and 20 centavos. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang rollback sa presyo ay dahil sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din ang oversupply ng langis sa merkado. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kaninang umaga sa Interville Subdivision, Barangay 164 sa Caloocan City, kung saan 200 kabahayan ang natupok. 17 truck ng bumbero ang rumisponde sa sunog na inabot ng 2 oras bago naapula. Sa investigasyon ng BFP, naiwang kandila ang dahilan umano sa sunog. 246 families naman ang apektado o katumbas ng 600 katao na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ng barangay. Naluluhang ikinuwento ni Tintin Guevara, ang partner ng nasawing OFW sa sunog sa Hong Kong, ang nangyari kay Mary Ann Esteban. Isa si Tintin sa mga nagkumpirma sa labi ni Esteban noong na-recover ang katawan nito matapos ang sunog. Ikakasal na sana ang dalawa sa darating na December 27. Hindi pa talaga namin nakita yung picture niya. Yung amo kasi yung nag-confirm na si Marian yun. Tapos 2 beses kami bumalik doon para i-confirm. Pero hindi namin siya nakita doon sa photos. Tapos nung sabi ng amo niya na sa mortuary na kami talaga pupunta para doon yung actual body na talaga. Yun, doon namin na-confirm. Ako mismo yung nag-confirm doon sa gamit na na-recover niya. Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay ang Department of Migrant Workers at OWA sa pamilya ni Esteban sa Cainta, Rizal. Tiniyak ng pamahalaan na makakatanggap ang kanilang pamilya ng lahat ng benepisyong nakalaan para sa kanila. Sisikapin ng pamahalaan na maipauwi agad sa Pilipinas ang labi at tutulungan ng pamilya sa lahat ng kinakailangang proseso. Ipinabati din ng OWA at DMW na makakatanggap ng tulong pang edukasyon ang anak ni Esteban hanggang sa kolehiyo mula sa OWA sa ilalim ng Education and Livelihood Assistance Program o ELAP. Sa sports balita, haharap naman sa home court ng Pilipinas ang Guam sa pangalawang pagtatapat nito kontra Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Hawak naman ngayon ng Pilipinas ang home court advantage sa muling paghaharap ng Gilas at Guam mamayang gabi sa Blue Eagle Gym. Una nang nanalo ang Gilas Pilipinas sa home court ng Guam nitong Biyernes sa score na 87-46. Pero mas pagtutuunan nila ng pansin ang naturalized player ng Guam na si Jericho Cruz na nanguna para sa koponan. Sa una nilang pagharap, slow start ang pinakita ng Gilas kung saan nagpapalitan ng kalamangan ng dalawang koponan. Sa second half, dito na pumutok si Justin Brownlee na umiscore ng 22 points para sa Gilas. 6 points, 10 rebounds and 1 block naman ang inambag ni Quentin Millora Brown. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 24 days na lang po, Pasko na!